Hello mga lovely people! Welcome to Pachina DPG, the home of Pacham recipes. So, hulaan nyo kung anong isi-share ko sa inyo, di ba? Chicken cordon bleu. Ayun. So, ayan po. Napakadali lang. Ito yung ating mga ingredients. So, meron po ako dyang chicken breast. Ayan po. So, pinunasan ko na yan. And then, yung sliced cheese. Yan po yung ginamit ko na klase ng cheese kasi hindi maalat. Tapos 2 pieces of egg. Ayan po ang aking prosciutto cotto or yung cook ham. Hindi po yan siya manamis-namis. Hindi kagaya sa atin. Tapos merong breadcrumbs. Peanut oil for frying. And then nilagyan ko po ng garlic powder. Ito po yung ating mga seasoning. Sweet paprika. And then meron din pong black pepper powder. At saka syempre yung ating pampalasa, aromat or magic sarap. At cornstarch. Ito naman po kasi sinabayan ko nga kasi ng puree. Kaya gumamit po ako ng fresh milk. Tapos nilagyan ko ng konting all-purpose cream, nutmeg, parang bechamel na siya, no? Tapos butter. And then nilagyan ko rin ng ating harina, all-purpose flour naman dyan. Ayan, so ngayon, ang gagawin natin ay yung, nag-prepare lang po ako ng yung pang-season natin doon sa chicken. So, nilagyan ko po ng almost 2 tablespoons of garlic powder, and then 4 teaspoons of aromat. Bahala na po kayo mag-adjust. At saka, syempre po, depende kung gaano po karami yung gagawin ninyo, no? Kung ilang kilong manok yung gagawin ninyo. So, ako yan, sakto lang naman yung ginawa ko. Right, so, naglagay din ako ng siguro mga 1/2 teaspoon ng sweet paprika, 1/4 teaspoon ng black pepper powder. So, ang ganito po kasing procedure, feeling ko lang, mas kasi yung pag nahalo na yung pang-season natin doon sa chicken, doon sa karne, mas parang pantay-pantay sila, kaysa sa doon sa isa natin silang i-sprinkle sa manok, mamaya may ibang part, medyo na parami ng paminta, ganito, ganyan. So, ngayon, kita nyo, matuyo na yung aking manok kasi nga, gaya ng sinabi ko, pinunasan ko na po ng mabuti yan. So, no need na po na gumamit pa ako ng clean wrap para po, pag pinukpok, hindi magtalsikan. So, wala pong tumatalsik kung nakikita nyo po. So, syempre, anuhin na lang natin yung manok natin na walang halong panggigigil. So, huwag kayong magluto nito kung galit kayo sa buhay o may kaaway kayong ganyan sa araw na yan. Kasi baka mapanggigilan nyo ay malata na yung inyong karne, yung manok ninyo. So, ayan po. Timing, tansya lang kasi mamaya kasi pag pinagsama natin yung mga manok natin, dapat as much as possible, yung para makagawa tayo ng square, yun, ipapuzzle natin sila. So, pag-aralan nyo ko yung pira-pirasong chicken breast, no, kung paano nyo paano nyo pagsama-samahin. Mamaya makikita nyo naman bago ko i-roll yung ating manok. So, ayan po, nag-prepare po ako ulit. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano ko ginagawa. Ayan, so, pagka nagluto po tayo ng ganito, kailangan talaga relax tayo sa buhay. Huwag yung nagmamadali tayo kasi medyo hindi maganda talaga yung kakalabasan. So, ayan nga, nagpukpok na naman ako ng pangalawang peraso ng chicken breast. Ito medyo maliit siya, pero yun nga lang medyo makapal. So, huwag din yung masyadong makapal. Ako lang naman sa opinion ko lang naman. Ayaw ko din yung masyadong makapal yung manok, So, sakto lang. Basta, bahala na kayo. Ito nga naman ay version ko. So, gaya ng sinabi ko, kita nyo. So, ayan na po. Nakaready na nga yung pang-season natin sa ating manok. Binudbud ko lang ng ganan. Ayan. So, diba? Mas madali na lang siya. Kaya, yun. Isang budburan lang. Ibig ko pang sabihin, nandun na lahat yung powdered ingredients natin. Ayan. So, syempre, himas-himas lang. Ayan, para magpantay-pantay sila. Tapos, gawin lang natin yan lahat sa ating chicken breast na atin ang na-prepare. Ayan, so, ngayon naman, pagka ready na yan, good luck to me, no? Ang haba pala ng content na ito. Sus ko. Minsan, intro pa lang, namaos na ako. Ewan ko ba, ang bilis kong mamaos ngayon. Ayan, so, nagdadalaga char.
kita nyo, ayan na po, naka-ready na lahat, nakasiso na lahat ng ating chicken. So, yung next procedure natin dyan ay yung pagro-rolyo na. So, prepare ko lang yung 2 pirasong itlog natin. Kung kulang man, bahala na pa ko yung magdagdag, bahala na po kayong mag-adjust. Kumbaga, yung sa akin lang dito, may share ko lang sa inyo kung paano. Ito talaga walang halong keme-keme. Ibig ko bang sabihin kung paano akong magluto, paano ako ginagawa. Yan po talaga. Kahit doon po sa binibenta ko noon sa probinsya namin. Ano? So, ayan nga yung napakaganda nating cooked ham. And then, ayan. So, ganyan yung hitsura ng sliced cheese natin. Last time, gumawa ako. Ang ginamit ko yung cheddar. Yung parang pang-burger na ganun. Umalat-malat siya. So, kaya sabi ko, hindi na. Kaya, nagpalit ako ng cheese. Ayan. So, ayan, nag-prepare na po ako ng breadcrumbs at saka ng cornstarch para kung saan natin pagulong-gulungin ang ating manok. O, diba? So, ngayon, mag-a-assemble na tayo. Ginawa ko lang para hindi ako mahirapan sa isang pinggang ganyan. So, kita nyo. Yan po yung sinasabi ko na hanggat maaari, gawin lang natin yung square shape or bahala kayo. Kung kaya nyo namang gawing triangle, gawin yung triangle. Po. So, ayan nga po. So, tapos, lalagyan ko na yan ng ham. O, ayan. Diba? So, halos magkapareho sila, diba? So, yun lang naman. Oo, syempre, maarte tayo. Ay, sus ko, ano ba yan? So, ayan, naglagay na nga tayo ng sliced cheese. Masyado siyang so, hinati ko sa 2. Ayun, pero yung ibang nirolyo kong dyan, pinuno ko ng sliced cheese. Ewan ko ba kung bakit hindi ko pinuno. Tapos ngayon, napaka-importante po yung pagrolyo. Yung hahatakin, para po sumikip talaga siya, para hindi bumuhag-hag. Ayan, so kita nyo naman So, ganyan lang po. O, diba? Narolyo na siya. Pagkatapos niyan ay atin na siyang ilulublob sa itlog. O, and then, pagkatapos sa itlog, ay doon naman sa cornstarch. Ayan. And then, after sa cornstarch, balik na naman sa itlog, and then doon naman sa breadcrumbs. So, ganyan lang po yung setup ko sa kusina ko para po hindi ako mahirapan kasi syempre maliit lang naman yung kusina ko. So, ayan na nga, nagka-face powder na yung ating manok. So, ngayon, lalagay na natin ulit sa itlog and then doon naman tayo sa breadcrumbs. Ayan po. So, pagkatapos niyan, prepare lang ako ng plastic wrap, Nilagay ko lang din sa pinggan para po pag inikot-ikot kung ganun ay hindi po ako mahirapan. So, maghanap din tayo ng mga method na kung saan mas mabilis sa atin, para mas mabilis yung ating pagluluto, yung ating preparation, di ba? Matik-matik lang yan. Ayan po. So, ayan, nakaisa na ako. Gaya ng sinabi ko, nag-prepare lang ako ng plastic wrap. Ayan, si plastic wrap ko pa naman ay hindi masyadong madikit, pero carry lang. Maganda pa rin naman yung result niya. And then, tinapos ko lang po lahat yung natitira pa, the same procedure of course, and then pagkatapos ay nilagay ko muna sila sa freezer, mga siguro at least 30 minutes kasi sakto nasa freezer sila, tapos nagpakulo ako ng patatas para nga sa pure, nag-prepare ako lahat, so pinagsabay-sabay ko na para mas mabilis yung pagluluto ko kasi by that time kasi medyo gutom-gutom na yung aking amo. So, ayan na sila, naka-freezer na, naka-4 po ako niyang ng time na yan. So, ayan na kasi patatas. Ngayon, pinakuluan ko lang. Tapos, hindi ko siya ginamitan ng hand mixer kasi pagka hand mixer gaya ng ginagawa ni Marco, para nagiging cream of potato siya. So, ayan, nagprito na rin ako para sakto lang, iniisip ko kapag naluto na siya. So, habang piniprepare ko yung white cream sauce, tapos tinatapos ko yung pure. Ayan, so, makakapagpahinga pa sa sobrang init yung ating chicken cordon. So, tabi-tabi muna siya para hindi siya magwasak-wasak. Ayan, so, pagka maganda na po yung kulay niya, golden brown na po siya, ay hanguin nyo na po. Pero, kita nyo naman po, sa pagkakabalot ko niyaon, ay hindi naman po nagkalat yung ating cheese. So, diba, napakaganda niya. Char, syempre, ako nagluto. Pinurya ang sariling luto. Ayan na yung pangalawa. So, ngayon, ito, luto ng ating patatas. Malambot na siya. Nilagyan ko lang ng
butter. Dinagdagan ko pa yun, hindi lang yun yung butter na yun ang nilagay ko. Tapos, tansya-tansya lang, fresh milk, tapos, pero, hindi na ako naglagay dyan ng pampalasa. Ibig ko bang sabihin, by the time mismo talaga, kasi, nung habang binoboil ko yung patatas, ay nilagyan ko na rin po ng roast cube yata or aromat lang din ba, di ko na rin matandaan. Basta nilagay ko na ng pampalasa. Yan na yung pangalawa natin chicken cordon. So ngayon, pahinga-pahinga muna sila dyan habang ako ay nagdudurog ng patatas. Ayan. So, mas gusto ko, may time na gusto ko yung parang may namumuo pang patatas. Yung gusto ko yung may nangunguya pa akong patatas. Hindi yung latang-lata talaga siya lahat. Pero may time din naman na siyempre, lalo na pag wala ako sa mood, si Markong naggumagawa, yung sa kanya ay talagang mas medyo mas maliquid So wala tayong choice. Nagugustuhan din kapag wala ako sa mood magluto. So ayan, gumawa na po ako yung white cream ko na at the end, kasing lapit lang po talaga sila ng lasa ng bechamel. Kaya yun, ewan ko ba anong nangyari sa imagination ko at that time, Ayan, so halo-halo lang. So, ang ko lang dito, hindi ko masyadong natansya masyado. Over medium heat lang po talaga para hindi po magbuo-buo yung inyong harina. Ayan, so yan na po yung fresh milk natin. Tapos, halo-halo lang. Ilagyan ko lang din ng konting aromat, para may konting pitik, may konting lasa siya. And then hanggang sa maglapot. Tapos kapag medyo okay na, naglagay lang din po ako ng konting all-purpose cream. Kaya yun, akala ko kasi kakailanganin ko talaga ng maraming all-purpose cream. Yung sakto lang. Ayan, so since creamy na yung ating white sauce, so hindi na po ako nag-add pa ng mga other chichebureche pa. Kasi yung mismong chicken cordon, may cheese na rin kasi siya. So, magiging masyadong ma-heavy na siya. So, yan na po yung result ng ating white sauce. Tapos, plating na. So, ayun. 'Di ba? Kapag meron kayong handaan at pag feel nyo naman na sinisipag kayo, so, pwede nyo pong gayahin itong mga lovely people. Sana po ay matry nyo rin itong version ko kahit hindi na nauuso itong si chicken cordon, pero hindi naman nawawala sa mga handaan itong chicken cordon na ito so kaso lang sabihin na natin nalaos na di ba? May year talaga na nag-boom siya so ayan, in-slice ko lang sila and then inilagay ko na rin doon sa ating pinggan kasama ng pure. Ayan, so, napakasimple lang. Pagdating sa plating, struggle talaga, di ba? Ay, aminado pa ako, hindi pa ako masyadong marunong mag-plating ng ganyan. So, ayan na po, nilagay ko lang sila dyan, di ba? And then, ginarnish ko lang ng sliced parsley. Yan, fresh na parsley lang yung para naman may konting green naman sila, para naman may buhay pa, And then, ayan na yung ating finished product, mga lovely people. Yan po yung aking chicken cordon. So, paano po? Sana po ay may natutunan na naman po kayong panibago dyan na patsyam-patsyam recipes. At kung meron po kayong mga comment suggestion, isulat nyo lang po sa comment section. Thank you po. Enjoy cooking. God bless. Keep safe. Ciao, ciao. Abangan nyo na lang po yung tikiman time ko. Bye! Hello mga lovely people! Welcome to Tikiman Time. So, eto po, nag-busy po si Marco kaya ako lang magtitikiman time. So, yan, nag-prepare lang ako ng konti kasi hihintayin ko siyang matapos. Pero, gusto ko matapos na itong content ito. So, ngayon, tikman natin. So, eto muna ang pure na may parang bechamel na rin ito, no? Pwede nyo rin naman lagyan. Ako, sa pagdating kasi sa cordon, kasi chicken cordon, hindi ako masyadong mahilig sa yung nilalagyan ng salsa. Okay na ako sa ganito. Sarap.
Ang bango. Siya pa. Kain po pala. Kain tayo mga lovely people. So, ayan. Maganda kasi kapag yung manok, hindi masyado ding makapal. Kaya ko to. Hirap lumunok eh. Ano tawag ito? Kaya, pag pinupukpok nyo, tamang timing, huwag yung panggigilan yung manok ha. Tapos ito pa, last na. Kain po. Please yung patatas ko hindi yung super durog. Gusto ko yung may manangangat-ngat pa ako kundi may nararamdaman pang patatas. Hindi yung parang na siya, potato cream. So, anyway mga lovely people, alam ko pong hindi na po uso ngayon ang chicken cordon. Hindi ko na lang i-pronounce ang blue kasi lagi akong kinokorek ni Marco. Kasi hindi sabi niya, hindi blue yan. Cordon, chicken cordon blue. So, wag na. Mahirap na. Blue na nga. Lalo pa mabubulol. So, anyway, thank you so much po sa mga bagong followers dyan. Thank you so much for watching. And sana naman po ay matry nyo itong version ko ng aking chicken cordon. Tapos, lagi kong sinasabi, i-comment nyo lang kung meron kayong suggestion. Mag-comment lang po kayo. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod po. Dito lang sa Cucina di Pichi. Dahil pasyang recipes. Ciao, lovely people. God bless. Ingat, keep safe, and enjoy cooking.